Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team sa ating Master Control, Milo Junela, Warcast, si Hero, and of course ang ating Executive Producer, si Mr. Jerome Toledo. Kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan po ng iba't iba nating mga social media platforms sa ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At gayon na rin po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ating mga shortwave frequency sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, ang ating live audio streaming na maaari po nyo mapakinggan sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, sa inyo pong i-download nyo lamang ang ating PBS radio app. So yan pong iba't iba nating mga pamamaraan upang kami inyo pong masubaybayan at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Yan. At alam nyo ba mga kababayan, patuloy pa rin tayo nakatutok sa mga kaganapan sa gitnang silangan sa Middle East, sa patuloy na tensyon dyan sa Middle East. Bagamat nitong mga nakalipas na araw, mayroong ceasefire, 2 linggong ceasefire na lumutang at naibalita ng mga international newswire na sinuportahan naman ni US President Donald Trump at somehow sinang-ayunan din ng Iran, pero mukhang patuloy pa rin ang palitan ng missile attacks sa pagitan naman ng Israel at ng Lebanon. At ito ang nagiging dahilan ngayon para maging fragile itong ceasefire na ito. At dahil dyan, nagdesisyon ulit ang bansang Iran na isara muli ang Strait of Hormuz. Binuksan na po sana kasi yan. Nagsabi na rin po kasi ang Iran noon na bubuksan nila yung Strait of Hormuz dahil na rin po dito sa pag-uusapang 2 linggong ceasefire. Kaya lang, nung nagpalitan muli ng missile attacks ang Israel at sa Lebanon, nagpalipad na naman ng mga missile ang Israel sa Lebanon, mukhang hindi ito katanggap-tanggap sa Iran, kaya nanganganib pa itong ceasefire na ito at sinara nga po muli itong napakahalagang strait na ito, na Strait of Hormuz. Pero alam nyo ba na umabot na sa 300 ang bilang ng mga namatay sa pinakahuling military strike sa Israel, sa Lebanon. Yan po sa kabila ng pag-ira ng tigil putukan sa pagkita ng Amerika at Iran. Ang sinasabi po kasi ng Israel, hindi raw po kasama ang Lebanon doon sa ceasefire package. At mukhang sinigundahan pa ito ng Estados Unidos. Parang doon sa isang international newswire na ating nasumpungan, mukhang sinabi ng US na we have to confirm this, na hindi nga daw not included ang Lebanon sa ceasefire. Ayon po kasi sa report ng mga Lebanese state media, naglunsad ng malaki ang pag-atake ang Israel sa iba't ibang panig ng Lebanon simula pa hunong Huwebes, kabilang ang southern suburb ng Beirut, laban sa mga miyembro ng Iran-backed group na Hezbollah. Kaya't para malaman po natin ang sitwasyon mismo ng ating embahada sa Lebanon, yung mga officials and staff natin, kamusta na kaya po sila? Dahil matindi po yung mga nangyaring pag-atake ng Israel sa Lebanon, at higit sa lahat, yung katatayuan ng ating mga kababayan, overseas Filipino workers o Filipino diaspora na nandyan po ngayon sa Lebanon. Kasama po natin sa ating linya ng komunikasyon live mula po sa ating Philippine Embassy in Beirut, Lebanon, His Excellency Marlo Miranda. Ambassador, Your Excellency Miranda, magandang araw po.
Welcome back to Magandang Global araw na din tayo. po mula sa Beirut, sa inyong lahat, na nakikinig sa programang ito. Ngayon po is 5:30 AM sa Lebanon. Uy, 5:30. Maraming salamat po ha. Apa. Maraming salamat po na sa ganitong oras, sa ganyang oras pinagbigyan niyo pa rin po ang aming request. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency Miranda, alright, lalong malala yung mga pag-atake na ginawa ng Israel nitong mga nakalipas na araw based on other earlier reports. Matindi, mga 100 missile strikes daw po sa iba't ibang lugar sa Apa. Lebanon. Kamusta po muna ang safety po ninyo, Your Excellency, at ng ating Ah, embahada? Kami po sa embahada at yung MWO namin na medyo may kalayuan na kaunti mula sa amin. So, nasa hadat po sila mga kilometers away. Pareho po kaming nasa mabuting lagay. Although paminsan-minsan nga po yung mga warnings ng IDF nakarating sa lahat naman yun, nalilinya po yung aming dinadaanan. Mhm. Isa daw yun sa mga pwede nilang i-airstrike kasi nga siguro yung mga tinutugis nila ng mga siguro yung mga cooperatives Mhm. na pwedeng daanan yon mula dun sa talagang suburb of Beirut, southern suburb of Beirut na tinitira nila kasi nakita po yung sentro ng aktibidad ng Hezbollah. So, ganun po yung aming nararanasan dito. Nung nakarang April 7 nga po, yun yung nag-ceasefire po, di ba? So, kinabukasan nun, hindi po nangyari yun sa Lebanon. April 8 po. Yun yung sinasabi niyo po na kawala ng 100 missiles, Mhm. Mhm. our airstrikes ang Israel at yung mga tinatayang namatay is around 300 Wow. Mhm. at opo 300 agad at isa sa mga pinakamalaking casualty daw to since February last year at ano po sa loob lang po yun ng 24 hours 200 Hezbollah operatives po daw ang napatay ng operasyon na yun ng Israel ayon sa kanilang defense minister. Alright. Pero sa puntong ito, Your Excellency, wala pa naman po tayong o wala pa natatanggap ang ating embahada na reported na nasaktan o nasawi na kababayan natin dyan sa Lebanon, lalo na dyan sa Opo, suburbs. wala po kami talagang na-verify na merong nasaktan o nasawi sa mga kababayan natin. Hindi lang kami maintindihan doon sa ibang nag-post na Mhm. meron daw tayong kababayan na kadamay. Pero Mhm. sa tingin po namin, baka nagkamali lang po yun ng pagtingin doon sa nangyari. Kasi po, una-una po kaming natatawagan ng Mhm. Mhm. hospital o morgue kung saan doon dinadala yung mga nasawi or nasaktan. Kasi po yung embassy po ang unang responder Mhm. kumbaga sa mga foreigners na nadadamay sa ganitong gulo. Wala So, po naman pa kaming na-verify. so ika-clarify ko lamang po yan, ano po, Your Excellency, Apa, Ambassador Miranda. So, apa, wala pa natatanggap ang ating embahada wala pa po. na casualty o nasaktan dahil po Apa, diyan sa mga missile strikes. Recent apa, missile strikes na yan. apa. Kabaligtaran doon sa mga lumalabas sa mga social media Mm-mm. post na Oo nga po. merong nasaktan o nasawi. Opo. Ang ano po kasi ng data ng Ministry of Health dito, talagang nagse-segregate sila kapag may foreigner nasawi or na-injure sa ganong mga airstrikes. So far, nakalagay lang po 300 casualties. Mhm. Mm. Mhm. Alright. So, okay. Sa kasalukuyan po ba, Ambassador, patuloy pa rin ba ang ating repatriation efforts? May mga Opo, nag-a-avail pa rin po ba ng repatriation? medyo matumal po. Simula po nung March 2 kung kailan nagsimula yung panibagong kaguluhan, nakaka-56 pa lang po na mga voluntary na nagpapa-repatriate Mhm. yung aming natulungan. Ang Mhm. ano naman namin, ang voluntary repatriation, noon pa po ito Mhm. naka-anunsyo simula Mhm. pa noong October 2024 hanggang ngayon. Yung una pong mga waves ng mga repatriation dahil po yun sa tindi ng paglalaban noon, naka-alert, naka-ano po yun,
parang pukaw dun sa maraming tao para Mhm. matakot na sila at magpa-repatriate. Subalit, nakita po siguro ng maraming kababayan natin na matapos yung kaguluhan nung nakarang taon, parang naging payapa ng kaunti, hindi natuloy yung siguro worst case nilang senaryo na Mhm. tuloy-tuloy ang pag-atake ng Israel dahil nga ang una nilang layunin is ma-disarm Mhm. buong-buo ang Hezbollah. Mhm. Hindi po natusunod yung mga deadlines ng both parties na US tsaka yung Israel na gusto nila daw by like last year, pinakahuling ano nila is December. Mhm. Akala namin po yung December na yun dahil hindi po totally nagre-report na na-disarm na ng Lebanese army yung Hezbollah. Ang fear namin noon is baka mag-attack talaga ang Israel. Hindi naman Mhm. nangyari, pero ginawa naman nila noong February 28. Mhm. Ang inattack nila is Iran. So, ang nangyari nga po dito, yung pagiging payapa siguro nung panahon na simula nung February last year hanggang itong February this year, Mhm. yun ang nagbunsod siguro sa maraming tao na inisip nila hindi po talaga dapat sila umalis muna. Ngayon Mhm. po na meron talagang mas malala, ito na nga yung araw na April 7 na isa sa pinakamaraming namatay, Mhm. nakita po namin yung pagbabago siguro sa attitude ng mga tao dito. Mhm. Naiiba na rin po yung tema ng kanilang pagtatanong. Mhm. At dati talaga ang interest lang nila is sana daw magbigay kami ng OEC kasi ang OEC po is papayagan silang makabalik dito kung umuwi sila sa Pilipinas. Mhm. Ang mangyayari po kasi ngayon kung sila po ay ma-repatriate natin, Mhm. iintayin po ng mga yon na maibaba sa alert level 2 Mhm. ang sitwasyon dito bago po sila makakabalik. So malamang yun po ang nagpipigil sa kanila na wag munang kagatin yung Mhm. aming voluntary repatriation kasi nga po gustong-gusto nila yung trabaho nila dito. Mhm. Ano daw to, mababait daw po yung mga employer nila. Bihira Mhm. din naman yung mga nakikwento noon na may mga malulupit na employer. Nagbago na po kasi siguro ang pananaw ng mga Lebanese tungkol sa Mhm. ating mga workers through education. Tsaka dahil nga po may matagal na tayong total Mhm. ban ng deployment dito simula pa noong 2006, Mhm. Mhm. na-lift ng kaunti noong 2012, pero nanibago kasi ang daming krisis na dinaanan ng Lebanon. So hanggang ngayon, wala po talagang yung all-out deployment sa Lebanon, pero Mhm. may nakakapunta po nung hindi pa po nagaganap yung itong nagsimula nung October 2023, di po ba, nung Mhm. sa Yeah. Gaza, tapos Mhm. nakisali po yung Hezbollah dito. Yung mga yon, nung wala pa pong alert levels noon, marami pong nakakapasok. Itong mga panahon na nagsimula na yung atake ng Israel sa Hezbollah, at naging alert level 3 po kami, yung mga nanggagaling po sa ibang bansa, malamang sa Gulf po, ang Mhm. nakakapunta lang dito. Yun na nga po ang naging problema dito, parang human trafficking na yun kasi Mhm. Yes, hindi po oo. sila dumaan sa sistema natin. Oo. Kung galing sila kasi po sa Pilipinas, wala pong makakarating dito or kung meron man, selected. Talagang Mhm. dumaan siguro sa pasusig pagsusuri ng Mhm. BMW at siguro yung iba po doon, yung mga nagbakasyon lang. Yan po ang maraming nakakapasok dito sa bansang ito at nakikipag-ugnayan nga po kami sa immigration ng Lebanon Mhm. Mhm. na tulungan tayo na maging para bang hindi ito maging country na nag-a-accept ng human trafficking Mhm. Mhm. ah, individuals katulad ng nangyari niyan. Kaya lang po hindi pa masyadong bukas yung kanilang ah, pag-iisip tungkol sa ano ba yung human trafficking nila at saka yung definition natin ng human traffic. Kasi para sa kanila, may mga nagpasok doon dito na legal yung lisensya ng agency, Mhm. legal din na may visa dito. Although sa ating terminology, ang human trafficking, yung hindi talaga siya dapat dito at hindi na intention magpunta dito. Subalit, Mhm. wala nang ibang makuhang trabaho siguro sa ibang lugar like Yeah. sa Gulf. Kaya po dito dinala. May mayroon po kaming data from the Surete Journal of 2025. Tingnan ko na lang po later Okay. kung Uh-huh. ilan po yung nakapasok last year. Mhm. Alright. So, Opo. talagang ano,
meron pa ring meron pa rin tayo tulad na nabanggit niyo, Your Excellency, meron pa rin tayong Opo, deployment ban. Pero talaga opo. may mga nakakapasok. That is yan, Hmm. tumatawid lang sa border yan at Legal na-assist naman yan po ng human sila traffickers. ang human trafficking na aspect nito is dahil nga po sa hindi dahil sa dumaan lang sila ng illegal borders. Actually, they go through the airports and Uy, that is talaga? legal. Mhm. Ang mahirap lang po doon is yung mga agencies who are operating in mostly the Gulf countries are the ones who are para bang coordinating with their business counterparts here in Lebanon Mhm. para may sasalo dun Oh. ah, sa Filipino worker na yon kasi magiging ano na siya para bang may manpower na pooling na nangyari yung agency Mhm. dito Mhm. mayroon na siya kasing supply from the Gulf. Mhm. Hindi po yan supply from the Philippines kaya ah, kung naiintindihan po ng marami sa mga Pilipino dito hindi po yan yung para bang pinapayagan daw namin na Oo, oo, nakakapasok hindi oo. po kasi baka akala niya double standard kami wala daw nakakapasok pero actually in there nakikita nila, na-observe nila, bakit may nakakapasok. Mhm. Ang mga yon po ay hindi po pinalabas galing sa Pilipinas. So ano yan, Ah, technical, parang gano'n ano? mhm. Opo, hindi po sila talaga illegal Mhm. at yung border crossing nila is talagang through mostly the airport. Mhm. Bihira na po dyan yung talagang tumatawid na lang ng Ng border. hills na wala talaga kasing fences ang land borders dito with like Syria, no? Mhm. Mhm. Pero sa Israel po meron. Noon may ganyan po na nata-traffic from Syria to Lebanon and vice Mhm. versa. Pero Mhm. not usual na po yun ngayon kasi ang human trafficking victims sa terminology po ng Philippine Embassy is yung nga po, yung mga workers na pinapadala dito at sinasalo ng mga agencies ng Lebanon tapos sila yung nagfa-farm out. Ayaw Mhm. kong gamitin yung term na binebenta sila sa sa mga employers kasi Mhm. medyo legal naman din yung transaction except that parang para din silang nagbebenta ng goods na Yeah, may oo. presyo, Mhm. may demand at talagang in demand po ang services ng Filipinos because of our reputation. I think Alright. it's Okay, yeah. so sa Opo. ngayon po, Your Excellency, anong kung di ako nagkakamali, nasa alert level 3 ang Opo. sitwasyon natin? Mhm. Ang alert level 3 po is voluntary repatriation at from 2 yan nung before the ano The war. the ceasefire in November last naging 3 lang kasi nag-intensify yung mga attacks ng Israel. That Mhm. is because they wanted and they succeeded in removing yung upper leadership ng Hezbollah Mhm. at hindi na po namin binaba yan. Mhm. Ah, May pressure man from the Filipinos, you have to really take ano the cautious route Yeah. and Mhm. not cave to their demands na sana do itunan namin kasi po iba po ang situation ng Lebanon kaysa po sa Israel. Ang Mhm. Israel po meron silang depensa, ito po talaga ay wala kaya parang sitting duck po yung Lebanon sa mga kagaya ng nakikita Airstrikes. Mhm. natin. Wala po talagang pasilidad ang Lebanon para yung mga drones ay anuhin nila, intercept nila. Wow, okay. Pero Hinihintay na lang pong na bumagsak. yun din ang nakakabahala do'n, ano po, Your Apa. Excellency, yung walang capability sa ngayon Apa. ang Lebanon to intercept Apa. those missiles na nanggagaling sa Apa. Israel. Apa. Meaning marami talaga ang masasaktan o masasawi diyan sa mga Mm. nangyayaring yan. Kaya't nag-worry din kami dito sa Radyo Pilipinas World Service Mm. para sa safety po ninyo. Actually, nung isang Salamat araw po. pa sana namin kayo gustong tawagan para kamustahan sa inyo. Mabuti na lamang po at nakausap namin kayo ngayon. Ano Maganda po? po yung timing din po. 2 Opo. days after the ceasefire. Mhm. And Israel po has warned na in the next 48 hours, which was starting from April 8, so magtatapos yun mamaya, mas intense daw yung kanilang gagawin. Yun na nga yung una nating nakita, Mhm. 100 Mhm. airstrikes Mhm. in 10 minutes. Pero I pero hope ang ating na embahada is nasa Beirut.
Tama po ba? Apo, bale ang Beirut po is the city itself, pero Yes. yung aming location ay tinatawag na Baabda. So parang it's a municipality. It's located, ang Baabda po is above sea level. Nasa hill po kami. So Mhm. actually kitang-kita po namin yung airstrikes dun sa southern suburbs of Beirut kasi ang ganda po ng vantage point namin. Okay. Kumbaga kita yung buong level kasi yung Beirut hanggang Mhm. sa dagat, kitang-kita po namin. Ayaw ko naman sabihin na tabang natin at very safe tayo, pero it's a good location at yung dahiyan naman na talagang tinatamaan ng airstrikes ay hindi siya populated na mga nag-employ ng Pilipino. All right. Medyo siya less Mhm. economically upscale, lang Mhm. siya, Mhm. uh, ordinary buildings and yun nga ang naging location ng mga miyembro ng Hezbollah who are of the Shia Mhm. Muslim sect. Mhm. Well, sa ngayon po ba, Your Excellency, meron tayong shelter na Opo. made available para sa mga gustong magpa-shelter sa ating embahada? Opo. Actually, nagpapa-shelter po kami at may mga na nagpunta na po ron nung pinaalis sila by evacuation notice ng IDF from the south Mhm. para daw to go to safer ground. May mga na-shelter at yung iba po may nag-provide din ng shelter yung mga pare na Jesuits doon sa malapit lang po din sa embassy. Pero they're mostly catering to other migrants. Yung sa atin po, yung mga Filipinos na talagang displaced, pwede po Mhm. sila pumunta sa amin. O kaya kung sino man ang Pilipino na siguro iniwan ng employer, so far wala pa naman pong ganon, pwede po sila naming i-shelter sa aming MWO. Sa ngayon po, ilan po yung mga naka-shelter ngayon? Ito naman is lang bali nabawasan na siguro. The last count was 35. At Mhm. hindi po yan dahil din sa war lang kasi ito they've been there for longer than a month. Mhm. So wala pa yung gerang ganito. Dahil po sa normal na situation, yung kunwari ayaw na nila sa employer nila, tapos na yung contract pero ayaw pa silang pauwiin. So ang namin doon mediation at Mhm. nagpapa-shelter po sila sa amin habang meron pong nangyayaring gano'n. Iba po is merong kinakaharap na kaso na Mhm. dahil po sa pag-alis niya sa Yes. bahay ng Oo. employer, kakasuhan ng mali, pagnanakaw kunwari. Mhm. 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 So may lawyers po na tumatayo para sa kanila, pero nasa shelter po sila para hindi po sila ikulong. Hmm. Well, ang malinaw dito, Your Excellency, open ang embahada natin, patuloy pa rin Opo. ang paghihikayat Sana. natin sa ating mga kababayan Mhm. na to avail the repatriation. Opo, yun po ang mensahe namin. Sana po mas lalo pa silang mag-ingat at isipin na po nila kung kailangan po talaga nila mag-stay pa dito or kung sa tingin nila maski yung employer nila is umaalis na dito sa bansang to, Mhm. sumama na po sila sa aming repatriation. Kasi Mhm. po mahirap din pong masarhan tayo ng airport. Oo nga, Ang yun nga pala. airport po ang ating unang exit route. Mhm. Kapag nasira po yung airport na yan, kailangan pa po kaming lumipat ng kabilang bansa. Pinakamalapit po ang Syria Mhm. at pwede po ang Turkey. Ang Syria nga po is muntik nang magsara yung border na Mhm. pinakamalapit na ginagamit ng lahat ng tao papuntang Damascus. Kasi mas na border, yun daw Mhm. po ay ginagamit din daw ng Hezbollah for transporting arms. Kaya Mhm. nabalita po yun 2 days ago na isa sa mga bobombahin pero napigilan po ng US yata ang Israel kasi nga machochoke ang Lebanon Mhm. sa pagkawala ng main route na yun kasi Yeah. economic rin din yun eh. That's how they transport goods Mhm. between this country tsaka lahat ng palabas papuntang Syria, siguro hanggang Iran, ay Iraq pala, and Jordan. Alright. So, okay. So, meron tayong mga kababayan na naka-shelter ngayon sa ating embahada. Aba, Ano po, pero aba. ibig sabihin, papaano po, pumupunta lang ba yung ating mga kababayan para magpapalista sila for the repatriation or Meron they po. call you? Kung ganun po ang kanilang intention na iintayin nila yung tawag namin at sasama sila sa repatriation, pinapayagan po namin yun. At ang ginagawa na lang po ng MWO natin is to confirm at the last moment or one day before, bago nila bayaran yung ticket kasi Mhm. mahirap at hindi marerefund yun. Marami rin po daw na nagpa-back out Mhm. at nagbabago yung isip.
So, Bakit daw po? Bakit ganun daw? po talaga. Yung ano namin dito, ang theory namin, kasi nga sanay na sila sa gulo sa Lebanon at talagang very short span of 2019 hanggang ngayon, ang daming dinaanan sa Lebanon eh. Mhm. May port explosion, isa sa Yes, oh, pinaka isa pa 'yun, oo. malaki, ang dami pong namatay noon. Wala pong ano, siguro hindi po masyadong nakabahala sa mga Pilipino natin yon kasi sila naman po nakaligtas doon. Sunod yung mga economic crisis, sunod yung COVID, Mhm. tapos ito na nga po yung pinakahuli, yung nangyayaring tinitira ng Israel ang Mhm. Lebanon dahil sa gusto nilang ma-eliminate ang Hezbollah. Ang Hezbollah. So Or hindi na po sila ano tingin namin parang ang gusto sanay lang na sila, nila. gano'n ba? Oo, kasi po nag-iba rin ang ano no, ang warfare yata ngayon. Ang Israel na-develop nga nila yung mga precision targeting weapons. So, ang nadadamay po is bibihira na para bang inosente. Mhm. Doon naman natin sila siguro makikredit na hindi indiscriminate kasi minsan may sabi nila nagkamali silang tirahin. Mhm. Pero kadalasan po, yung titirahin nila, may warning po yung building na yon Mhm. to be evacuated in about 3 hours siguro at least. Tapos Mhm. nakakaano nga yung tao na Nakaka-evacuate, nalilikasan nila nakaka-evacuate. yung building na yon, tinitingnan pa nila kung kailan tatamaan. Pero may mga times na katulad kahapon, yun po yung biglaan. Kasi po sinabi lang, may mga areas silang titirahin. So general ang kanilang binigay Mhm. na Mhm. warning. Mhm. At wala pong specific sa mga buildings na yun ang talagang sinabi na Na-identify, titirahin nila. Kaya siguro maraming casualties nasawi. po. Pero sa Mhm. ngayon po, Your Excellency, ano pa, operational pa ang airport sa Apo, Lebanon hanggang at ngayon po. bukas pa ang airspace ba diyan sa Lebanon? Bukas pa rin po at dahil nga po nagtigil na po yung palit na ng missiles ng Iran tsaka ng US at Israel. So open po ang airspace hanggang ngayon Mhm. at bihira nga lang po yung ano yung mga flights kasi magulo ang Lebanon. So wala Mhm. pong pupunta dito although may umi-exit. Mhm. At ang exit route po natin is via from here to the Gulf, siguro sa via Emirates Etihad, tsaka yung Qatar Airways, or via Istanbul, yung Turkish Airways, ang Mhm. ginagamit po naming mga commercial flights. So hindi po tayo nag-charter Mhm. kasi pangmalakihang ano po yun, numbers. Pa Okay. isa-isa po yung mga nagpupunta, so ganun din po nakakakuha pa rin kami ng seats sa airlines, although mas mahal na. Alright. Pero, sa pagkakataong ito tulad na nabanggit niyo kanina, Your Excellency 'no, nasa alert level 3, so may mga paunawa tayo, meron tayong mga Mm. advisory ano, sa ating mga Opo. kababayan na 'wag munang Mm. lalabas, tama? Opo. Do'n sa mga At higit matataong po. lugar, Opo. nasusunod naman 'to, tumatalima naman yung ating mga kababayan dito. Opo. Halos lahat po kasi nakikita po namin din, wala pong masyadong vehicles sa street, tsaka Mhm. Mhm. talagang alam nila na baka nga sila maging casualty lang Mhm. na hindi naman talaga dapat kasi lumabas. Mhm. At maraming ganyan doon sa mga casualties na 300 eh. Ay naku. So, Kaya ibig mas maganda pong nasa kanilang bahay na lang po Mhm. muna sila. Pero ilan po ba, as we speak now, Your Excellency, ilan Mhm. pang mga kababayan natin ang nagtatrabaho at naninirahan ngayon sa Lebanon? Ano na lang po natin i-round off natin sa 14,000 Mhm. at ang concentration po niyan nandito po sa bandang Beirut hanggang Mhm. doon po sa northern part. Kasi po sa yung southern part, dahil nga po sa evacuation notice ng Israel, Mhm. nagpunta na po yan sa iba-ibang lugar at yung mga tao na, yung mga Filipinos natin na doon sila talaga nakabase, Mhm. ilan lang doon yung workers. Mhm. May mga ah, marami po doon is mga families na ang na Lebanese ang kanilang ano Yun. ang in-establish doon. Mhm. So they're married to Lebanese na po Okay. at kailangan po nila talagang balikan yon kasi wala po silang ibang bahay. Mhm. Babalik sila sa south kapag tumigil yung putukan. Speaking of that, Ambassador, ah, naiengganyo ba natin itong ating mga kababayang Pilipina na nakapangasawa ng mga Lebanese national na Opo. magpa-repatriate? Kasi 'di ba, ang alam ko noon nagkaroon din ng issue diyan pag Mhm. pag nagpa-repatriate yung kababayan nating Pilipina,
na isasama yung kanyang pamilya. Parang may issue ng Mm. citizenship or immigration. Tama po ba? Mhm. Sa atin hindi po naman natin naranasan 'yon kasi Mhm. ang mga nagpa-repatriate po is yung talagang, si kadalasan si misis yung ano, yung Filipina and Mhm. yung children nila. Mhm. At tingin ko po yung nangyaring gano'n na para bang sumama yung buong pamilya is yung nangyari po yun sa Gaza. Mhm. Mhm. Dito yung mga Lebanese nagpapaiwan at, Mhm. buti naman po may ano sila malasakit, Mhm. pinapayagan nila yung mga children nila sumama sa wife Mhm. po, Mhm. Philippines. May Mhm. gano'n na po tayong mga cases. Alright. Wala Pero po hindi din naman yung ano, nagkaroon ng problema diyan sa wala po Lebanon yung nun? mga ano, yung mga husbands na sumama, so far hindi pa po kami nagkaroon. Okay. Kamusta po ang ano, ang communication sa inyo ng Philippine government dito, ng Department of Foreign Affairs, ng Maayos po. DMW? How are Mm. they trying to contact you at pagtulong sa inyo Ah, naman, Ambassador? Oo, very ano naman po, very, alive ang aming open yung communications at, kadalasan nga po yung aming, exchanges kasama na po yung ibang ambassadors at saka foreign service post natin. Nasa sa isang group chat po kami Mhm. at very ano na po yun, para bang official na po yun kahit na po, wala pa yung natatanggap na memo, nakakatanggap po kami doon ng instructions on Mhm. what to do. Mhm. And, ito nga lang po, yung natiyempuhan kami noong April 9, alam ko pong naka-holiday po ang Philippines noon. Ito po kasing April 9 na yan, kami po yung nag-meeting nung umaga, Mhm. pagkatapos nung, ay bago pa man yun yung 100 airstrikes in 10 minutes, para lang po ano, isipin namin yung worst case scenario. Hindi lang Mhm. po namin pwedeng i-declare pa pero dapat handa kaming mag-alert level 4 kung kinakailangan. Pero Mhm. ang alert level 4 po yun namin, iakyat pa po yun sa DFA tsaka sa DMW. I think kailangan i-announce po yun Mhm. mula sa kanila. Hindi Yes. po manggagaling sa amin. Okay. So nakahanda po kami mag-4 in the worst case po. Ayaw naming mag-alarm yung mga tao na Mhm. magfo-4 na kami. Kasi dapat lang nila isipin na medyo lumalala yon at Yes. baka kailangan na talagang gawing mandatory. Mhm. Pag Mhm. mandatory po kasi wala na po silang choice at dapat po magpunta na sila kung ano, kung kayang-kaya nilang iwan yung kanilang trabaho. Alright. Okay. Opo. Alright. So, well, ang sa amin po we always pray, sincerely pray na lagi po kayong safe, no, your ambassador, including Salamat po. all your staff diyan sa ating Opo. pasuguan at sa ating Mhm. Filipino community. Sana po ika nga matapos na itong gulong ito at Nagdarasal din po kami na gano'n. manatili naman ang kapayapaan, ano po, diyan sa Oo Middle nga po. East, especially diyan lalo na sa Lebanon. So, ibig Napakarami na sabihin pong kanina namatayan. babalikan ko lang. Opo, Kanina nabanggit niyo may GC kayo together with the opo, DFA, ano, tsaka pati yung mga opo. ilang mga ambassador. So may nagkakausap din kayo ni Mhm, ng ating Philippine Ambassador opo, to Israel. Si opo. Opo, meron po siyang mga ano sa'min, na ibabalita. So, nandun po yun sa aming group chat. Ito nga po yung ano, nasabi nga po daw nila na parang yung pagiging, included ng Lebanon in the yes. ceasefire, Mhm. inaano pa rin, Oo. hindi pa rin nila Hindi daw kasama ang puwedeng Lebanon gawing Hindi daw kasama. mm. Kasi kailangan daw po ng ano ni sabi po ng Prime Minister nila, kailangan daw talaga they have to have security for their northern Border. inhabitants. Yung Mhm. Hezbollah daw dapat disarmed, tapos dapat may peace agreement. Mhm. So lahat yon gusto nilang gawing condition para tumigil sila dun sa, ginagawa nilang pag-atake. Sabi nga po nila, rhetoric na lang po 'to, they're not attacking Lebanon, they're Mhm. attacking Hezbollah. Pero actually marami pong nagsasuffer, collective na po yung Yes. nangyayari. Kasama po kami doon. Yes nga po. Kaya po Opo, dalangin namin 'yan, ano po, Ambassador, opo. na matapos na 'yan peacefully, magkaroon ng peace agreement and Kami ika po ang nga, nahuhuli. oo nga Tumahimik na po ngayon Gulf states natin, yung sa aming group chat. Parang mhm. na-resolve na po yun because of the ceasefire. Mhm. Kami naman po ngayon ang nagiging ano, active Mhm. kasi pinabalita namin yung nangyayari sa Lebanon at Well, nakakarating sa kanila agad bago pa man namin ipakable yung report. well, like I said, we sincerely pray, Your Excellency, for your safety and all our Maraming salamat officials po. and staff ng ating Philippine Embassy and of course ng ating mga kababayan diyan sa Lebanon.
Mahuling mensahe po, Ambassador Miranda, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mag-isaan yung mga kababayan dyan sa Lebanon at sa buong mundo, especially sa Middle East. Go ahead po, Ambassador Miranda. Sa inyo pong mga nasa Pilipinas na may kamag-anak po dito sa Lebanon, asahan niyo po na kami po sa embassy ay nakahanda kung kinakailangan nilang magpa-repatriate na at handa na po sila. Tatanggapin po namin sila. Pakisabi na lang po na habang nakabukas pa at hindi pa sinasara or nadadamage ng airstrike ang airport, dapat mag-isip na po yung mga tao na kung tingin nila lalala pa ito at wala na pong dahilan para manatili sila sa Lebanon muna, sana po mas marami pa po kaming maparepatriate na tao kasi po hindi na po ito yung katulad ng nakita nila noon. Ang Israel po ay may threat na kung hindi daw nila makukuha ang disarmament ng Lebanon, aabanti po sila para po Nako. silang magkakaroon ng unofficial, hindi po pwedeng sabing occupation, pero nagawa na po nila yan before and they can do it again just so they can have a buffer zone. Malayo po sa kanilang northern inhabitants dun sa northern part ng Israel. Gusto nila talaga ihiwalay yung threat mula sa Hezbollah. Alright. With that, Ambassador, maraming salamat po, Ambassador Miranda, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. And please, kung napapanood man tayo sa inyong Facebook page dyan, ang aming pong panalangin para sa ating mga kababayan na Pilipino naninirahan at nagtatrabaho. Dalangin po namin yan mula dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much po, Your Excellency Marlo Salamat din Miranda. po. Ingat po kayo, ha. Ingat po sana kayo lagi. Opo. Salamat po sa pagkakataong ito. Alright. Ang ating pong Philippine Ambassador to Beirut, Lebanon, His Excellency Marlo Miranda. At sa pamamagitan po ng panayam na yan natin with His Excellency Ambassador Miranda, nananalangin tayo. Ulitin ko, ang aming panalangin, hindi lang siguro dito sa Radyo Pilipinas World Service, kundi yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, sapagkat sa totoo lang po, ang matindi yung pinakahuling atake na yan ng Israel sa Lebanon. Biruin nyo, 100 missiles ang pinakawalan ng Lebanon. In ilang minutes yun? 10 minutes? Ganun. Basta 100 missiles ang pinakawalan. In a short period of time sa Lebanon, ng Israel, papunta ng Lebanon, na nagresulta nga po sa pagkamatay ng 300 katao dyan sa Lebanon. At meron lamang pong nilinaw dito, si Ambassador Miranda, nililinaw niya na wala pa po sila natatanggap na confirmed na Pilipinong nasawi sanhi po ng yung pong 300 missile attacks na yan sa Lebanon. Although may mga lumalabas daw po sa posting sa mga social media na may nasawi, pero nililinaw po ni Ambassador, batay po sa kanila at sa pagkikipag-coordinate ng mga Lebanese authorities, wala pa pong nasasawing Pilipino sa Lebanon sanhi po ng pinakahuling pag-atake o missile strikes ng Israel sa Lebanon. Alright? Hopefully, it stays that way. Okay? Sana po. Okay? Sana po. Alright? Panalangin lang po natin yan. Let there be peace on earth. Sabi nga, di ba may kanta nga eh. Let there be peace on earth. Di ba? Ganun mga kanta, di ba? Oo. Nga, akala mo ba, Jerome, makalimutan ko, belated happy birthday kay Mr. Jerome Toledo. Ayan. Belated happy birthday sa'yo. Okay. And of course, sa lahat, nga pala, binabati ko si Sean Kyle Flores, nanonood at nakikinig pa rin sa atin mula sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Lagi nakatutok to, ha. And of course, si Ginoong Leo Mascarinas. Yan, si Leo Mascarinas na nakikinig at nanonood din from Parañaque. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Magkarinigan tayong mulit. Subaybayan niyo po kami muli sa susunod na linggo, Monday, para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.